We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Sa sining nga adlaw. So, bagong tanan, liyag ko i-greet ang tanan-tanan nga mga tatay sang Happy Father's Day. We honor you. So, we want to take this opportunity to honor all fathers. Kung ikaw nagapungko sa tupad sang mga tatay, will you kindly honor them and thank them for being a father? Pwede mo sila i-greet, kag pasalamatan sa pagiging tatay nila. And we want you to know that we appreciate you. Hear our prayer. So, Happy Father's Day sa tanan. We are your children, and we've gathered. Bago kita magsugod, magatindog kita palihog, let us read Matthew chapter 6, verse number 9, pakadto sa may verse number 13, pagdadungan na naton sa pagbasa. Ready? Read. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the glory, and the power, forever. Amen. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, nagapasalamat kami sa subong nga adlaw, nga ikaw Ginoo nagtipo naman sa imo nga mga kaanakan sa pagpamati sa imo balaan nga pulong. Ginoo, kabay pa ang amon nga mga tagipusoon manginhanda sa pagbaton sang blessing halin sa imo. Kabay pa Ginoo ang amon mapamatian, maplikar namon Ginoo sa amon kabuhi, especially sa tanan nga mga tatay nga ari diri subong. Buligi kami nga maintindihan gid namon sa maayo, so that you will make us a blessing Ginoo sa mga taho nga amon masugata kag malambot. Pakamayon mo man ang tagsa-tagsa nga makabati sang imo nga mensahe. Kabay pa Ginoo nga mangin profitable gid ini sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ginapangamuyuan man namon ang mga utod namon nga ara sa hindi maayo nga sitwasyon, o kung may mga masakit, pakamayuhon mo sila. And we pray nga ikaw gid Ginoo magabulig sa ila so that makabalik sila sa pag-serve Ginoo sa imo. Ginapangamuyo namon tanan kag ginatugyan sa ngalan ni Kristo Jesus amon manluluwas. Amen. Magapungko ang tanan palihog. Ginbasa naton ang Matthew chapter 6 kung sa diin gintudloan kita ni Jesus kung paano mangamuyo sang intsakto. Pero bago sina, mamangkot ko anay sa inyo, anong nagasulod sa inyong paminsaron every time nga makabati kamo sang word nga father o kun tatay? Ano gasulod sa inyo nga mind? Makabati kamo sang pulong nga tatay. Sa derebe, sa aton nga mga tatay, ano gasulod sa mind nyo makabati kamo sang word nga tatay? Provider, ano pagid? Loving, ano pagid? Ha? Haligi sang panimalay. Pero na iba nagambal, parte sa father, bakol, black eye, o kastigo, o kon guripat. Okay? So, depende na sa aton nga eksperyensya sa aton nga tatay. Kung kita nagdako sa tatay nga nagapangkastigo, ti mo nagasulod sa mind naton basta tatay gini gapangastigo na. Pero kung nagdako kita sa tatay nga provider, amo nagasulod sa mind ta, ina nga tatay, basta tatay provider na siya. Basta tatay may gugmaon. Basta tatay haligi na sang panimalay, leader na sang amon nga pamilya. Sa kamatuoran, tanan kita diri nga ari subong, hindi ginatawag nga perfect father. Hindi kita perpekto nga tatay. That is why, luyag ko i-introduce sa inyo ang aton nga mensahe subong adlaw
The Father we longed for. Ang tatay nga ginapangita gid naton sang matudtuod. Ini nga mensahe para ini sa mga tatay subong. Kag ini nga mensahe para man sa mga magiging tatay sa ulihi. Ini nga mensahe para man sa mga wala nakakilala sang ilang nga mga tatay. Kag ini nga mensahe para man sa mga kabataan nga may ara subong nga tatay. The Father we longed for. Ang tatay nga ginapangita gid naton sa matudtuod. Now ano ini ang tatay nga ginapangita gid naton sa matudtuod? Amo ini ang aton nga heavenly Father, amay naton nga langit nun. Number 1, ang amay naton nga langit nun is a sustainer. When is a sustainer, nagahimuno, nagasustain sang aton kinanglanon. Makita naton diri sa may Matthew chapter 6 verse 11. Naghambal si Jesus nga ang aton heavenly Father, kung mga muyo kita, makatag na siya sang aton nga mga kinahanglanon. He said in verse 11, "Give us this day our daily bread," or our daily needs. Kapati kamo nga aton amay nga langit nun, hindi dalok. Ang aton amay nga langit nun, nagahimuno sang aton nga mga kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. In James chapter 1 verse number 17, ang pulong sang Dios nagasiling that every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. He is the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Tanan nga naangko naton nga maayo kag kompleto nga regalo halin na sa aton heavenly Father. Even King David, nagsiling in Psalm chapter 23, verse number 1, he said, "The Lord, ang iya nga amay nga langit nun, is my shepherd." And he said, "Hindi na ko magakulang kung siya ang akon manugbantay." Verse number 2, he said, "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Amo ini ang aton amay nga langit nun. So it means a good father provides for the needs of his family. Now kung kita anak naman sang Dios, kag nakilala naton ini ang aton heavenly Father, kinanglan naton magsunod sa batasan kag kinaiya sang aton nga tatay. The Bible says in 1 Timothy chapter 5 verse number 8, "If any man provide not for his own, and especially for those of his own house," anong balya? Kung ilungguhon ta mo niabot sa lingon, ang isa ka tawo o ang isa ka lalaki nga hindi makahimuno sang iya kaugalingon, kag sang iya mismo nga panimalay, siling niya, "He hath denied the faith and is worse than an infidel." Ang iya sinibot silingon, ini nga tawo nga hindi makaprovide sa iya panimalay, iya bata, iya pamilya, iya kaugalingon, bad testimony siya. Hindi siya mapatihan nga siya isa ka Kristohanon kag nakilala ya ang Heavenly Father. Bisan ano naton nga simba kada Domingo, bisan ma-soul winning kita, wala sang may mapati sa aton nga kita nakakilala sa Heavenly Father because hindi kita ka-provide sa aton nga pamilya. He said, "Is worse than an infidel." Bisan ano ta kawali, pero ang panulok sang tao sa aton, wala nakakilala sa Dios. Kaya ang mga infidel, kabalo gani maghimuno sang kinanglanon sang iya nga mga kabataan kag sang iya nga panimalay.
May mga kilala ko nga tawo or even pastors nga ginbayaan nila ilang nga pamilya kay silang nila maalagad sila kuno sa Ginoo. Maministry sila kuno. So ano nang iabot silingon? It is denying the faith of a Christian. Hindi mo na kinanglan magambal nga ako, itiyes ko. Hindi mo na magambal nga ako, yaway ko gapati sa Dios. Kaya ang imo nga actions nga pagbiya, kag patumbaya sa aton nga panimalay, naghambal nga kita wala nakakilala sa Dios. It is impossible nga anak ikaw sang Dios tapos hindi kita ka-provide sang aton nga family. Why? Nga nahambal ta na. Because kung anak ikaw sang Dios, anong ara sa imo? First, kung nagtuo ikaw kay Kristo, gintagaan ikaw sang Dios, sang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga na, enough ina siya nga mag-lead sa imo kung ano ang himuon mo. Enough ina siya nga magtudlo sa aton kung ano ang maayo sa aton panimalay. And then we have the Word of God. We have God's blessing. We have brethren in the Lord sa sulod sang simbahan. Ano ang rason ta nga hindi kita himuno kag ka-provide sang aton nga panimalay? Imposible gid ka tama. In Proverbs 13 verse number 22, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Ang maayo kuno nga tawo nagahatag sang palanublion sa iya nga mga kabataan or even iya nga kaapuhan. Mambalgiti, pastor, pigado lang ko. Ang ma-provide ko lang pang-adlaw-adlaw sang amon nga pamilya. Ang inheritance, wala man ni ang magambal ka lang nga inheritance, wala man na iya ginasiling kwarta dayon o kunduta o kun property. Pwede man makahatag sang inheritance paagi sa pagtuo mo. Di ba la? Mapasa mo ang pagtuo mo sa imo nga mga kabataan. Faith can also be an inheritance. Kag ang pagtuo sarang ina makapakaon kag makabuhi sa aton nga mga kabataan or aton nga pamilya. Kung ang isa ka taho may pagtuo sa Dios, masarangan niya pakauno ng iya nga pamilya. Kaya ang ina nga pagtuo magatudlo sa iya kung ano ang iya nga himuon to provide for his family. Si Jesus nagsiling sa Matthew chapter 6, gin-illustrate niya ang mga pispis. Siling niya, therefore I say unto you, take no thought for your life. Ang word nga thought, ang yanibot silingon, hindi ka mo mangin anxious, hindi ka mo magpalibog, hindi ka mo magproblema, sang kalanon lang. Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? And then he said, behold, lantawan niyo ba lang mga pispis nga nagalupad? Wala sila nagasabog, wala man sila nagapang-ani, wala man sila nagagather sa budiga, yet your heavenly Father feedeth them. Sino kunong nagapakaon? Ang aton amay nga langit nun, nagapakaon sa ila. Are ye not much better than they? Di bala mas palangga kita sang Dios compare sa pispis kay may kalag kita ya. Verse 32, for after these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Siling niya, ang aton amay nga langit nun, wala pa kita kahambal sa iya, sang aton nga gusto, aton kinahanglan, kabalo na siya.
nga kinanglan ta ina nga mga bagay. Example, ang amon nga bata, isa ka tuig kag 8 ka bulan, wala na siya animo nga kinanglan niya sang vaccine, kinanglan niya idalon sa ospital, kinanglan niya sang vitamins. Pero kami nga ginikanan, kabalo nga kinanglan niya na. Dalon ta sa doktor, tagaan ta sa vitamins. Paimnon ta sa sang growy para magtaasa. Bisan wala na sa kabalo, kami kabalo. So we provide kinanglanon sa amon nga mga kabataan, and amo man na ang aton Heavenly Father. Kag silingya, ang importante sa aton Heavenly Father, nga unahon ta siya. He said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kinanglan ta, or nagakinanglan ta sang pagkaon sa matag-adlaw nga tanan, bayo, o kung ano pa dira nga mga bagay, unahon ang ginharian sang aton amay nga langit nun. Because kung faithful ginman kita sa aton amay nga langit nun, ang pamangkot, pagutuman niya kita ihan, hindi na iya magpasugot. Hindi na iya magpasugot ang amay naton nga langit nun, ngang iya nga bata, pagutuman niya. Insulto ina sa iya. Di ba lang, kamo may mga kabataan, kamo, pasugot kamong ang mga bata nyo, daw lamugo lang tawon. Pasugot kamong ang mga bata sang iban, gakaon hamburger, gakaon hotdog, gakaon french fries. Inyo bata iya, wala ginakaon. Di ba insulto na sa aton? How much more sa aton Heavenly Father? Hindi gina sa magpasugot. Nga pabayaan niya kita, nga iya nga mga anak. Number 2, ang aton Heavenly Father is soft-hearted. Mahumok tagipusoon. Lain ni saya sa aton nga mga tatay. Mayari kita diri mga utod nga nabalaan naton, kangay ni nang Johnny Pamaluan, wala iya makilala iya nga tatay. Hasta subong, tigulang na siya. Mayara to si Apoya, si MJ, na kilala iya tatay, pero iya tatay wala nagsuporta sa iya. Sino pagid? Si JV. Yung mga young people, kita diri nga wala tatay. Ang iban, ang panulok nila, kumagambal nga tatay, mga tatay nga irresponsable, mga tatay nga tunto, mga tatay nga mga tigas. Pero ang aton Heavenly Father is soft-hearted. Humok iya tagipusoon, mahigugmaon ang aton amay nga langit nun. Verse number 12, "And forgive us our debts, as we forgive our debtors." Ang aton amay nga langit nun, nagapatawad sang aton nga mga sala. And that is why kita, kinahanglan man magpatawad sang mga nakasala sa aton. In Psalm 103 verse number 8, ginambal sang pulong sa Ginoo, gindescribe ya kung ano gid kamaluluyon kag may gugmaon sang aton nga amay. The Lord is merciful and gracious. When he say merciful, naluoy sa maluluyon. When he say gracious, grabe ang iya nga pagkaalwan, grasya. Slow to anger. Sino diri hinay mangakig or dugay mangakig nga tatay. O kung gamay-gamay ang pitik kadayon, ang aton Heavenly Father slow to anger and plenteous in mercy. Merciful na siya, grabe pa siya kamanggaranon sa kaluoy. And then he said, "He will not always chide, neither will He keep His anger forever." Ang word ba lang nga chide, it means criticize. O sino diri sa aton nga tatay nga pala criticize sa iya nga bata, ano man ang imo ginahimo, klaw ay man na, abi amo ni sala man na. O, ang aton amay wala na siya permi ga criticize sa aton. Kag wala man na siya nagahupot
nagatago sang kaakig forever. He hath not dealt with us after our sins. Wala iya tadayon ginahukman kung anong nahimo ta nga sala. May ari diri tatay nga kada sala sang bata bakol dayon. Kada sala dapal, kada sala guripat. Nor rewarded us according to our iniquities. For as the heavens is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. And then He said, as far as the east is from the west, matakos mo bala ang east pakadto sa west? It's eternity ang kalayoon. Hindi mo na sila matabo, liwat. Kung ano kalayo sang east kag sang west, amo man ina kalayo nga ginkuha iya ang aton nga mga sala sa aton. Amo na ka mapinatawaron kag may gugmaon ang aton nga amay. May isa ka taho ngalan niya si Ernest Hemingway. Isa ini siya ka American author. Ini ka taho nagsulat sang istorya. Parte sa isa ka tatay nga may ara isa ka bata. Nag-inaway ang tatay kag bata, bangod ining bata tam-an ka rebelyos sa iya nga tatay. Ini nga bata naglayas sa ila balay. Do paras balas ang prodigal son. And then paglayas sang bata sa ila balay, ang tatay natublagid katama. Nasakitan gid sa iyang heart. Ang iya ginhimo, nagkadto siya sa isa ka printing press kag nagbayad kag ibutang sa front page ang ngalan sang iya nga bata. Sa front page ang local newspaper nagsiling, Dear Paco ngalan sang iya nga bata. Ginbaydan niya na ang front page siling nga, Dear Paco, meet me in front of a newspaper office at noon. Sila niya, all is forgiven. I love you. Tapos, gindistribute ang newspaper sa ilang lugar. Kabalo ka mo nung natabo. The next day, ina nga adlaw, nga ma-meet sila sang iyang nga bata, ara siya nagatindog sa may office ang newspaper. There were 800 ka mga kabataan nga nagahulat sa sina nga lugar. Ano sa inyo pamatsyag? Bangod kay ang 800 ka mga kabataan ngalan nila Paco? O kung inang 800 ka mga kabataan nagalong sang pagpatawad kag pagigugma sang isa ka tatay. I-realize naton mga fathers, ang aton nga mga bata, nagakinanglan sang forgiveness, kag nagakinanglan man sang pagigugma sang isa ka tatay. Siling sang Pew Research Center, isa ini ka research nga company sa Amerika, may ara sang average across all fathers with kids under 18, ang tsimpo sang isa ka tatay sa iya nga bata sa isa ka adlaw 1 to 1.1 hours per day lang. Sa aton nga tatay, pila ka oras ang mahatag ta nga tsimpo sa aton nga mga kabataan. Sa Amerika mo ni, isa lang ka oras mahatag nila nga maximum sa ilang nga bata. Ano pamangkot, can our family see and feel that we are loving Father? Mabatsagan nila, makita nila nga kitagid man bala, may gugmaon nga amay? How do they see us? Siling sa iban nga mga bata, gaistorya lang kami ni tatay, kung kastigo yan ako. Si tatay, istorya lang sa akon, kundi o nga bakulon niya ko. How much time mahatag naton
sa aton nga bata o kun pamilya. In Ephesians 4:32, the Bible says, "And be ye kind to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Sad to say, may mga Christians nga hasta subong, hindi sila ayuhay sang ilang nga tatay. May mga so-called Christians nga hasta subong, hindi sila bati sang ilang nga parents bangod sang kwarta. Sila yung sa Bible, "Be kind one to another." Wala lang ni ginhambal sa mga mag-ululutod. Ginhambal ini sa tanan. Applicable ini sa tanan nga mga anak sang Dios. Tender-hearted means mahumok tagipusoon. Forgiving means mapinatawaron. Bangod kay kita ginpatawad ni Kristo, kita kinahanglan man magpatawad sa iban. In Matthew chapter 11, si Jesus nagsiling in verse number 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Mabuot ako kag mapainubuson." So si Jesus, ginhambal yan because He reflect sang batasan sang iya Heavenly Father. That is why amo maning ginahimo iya. And kung kita anak sang Dios, amo maning aton nga batasan tani. Number 3, our Heavenly Father is a Savior. Manluluwas ang aton amay nga langitnon. In Matthew 6 verse number 13, "And lead us not into temptation, but deliver us from evil." Ilikaw kami, ipalayo kami sa kalautan or sa malaot. In the Old Testament, in Isaiah chapter 43 verse number 11, nakita naton diri nga sa Old Testament ang God the Father ginatawag nga Savior. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior." Amo ni ginambal sang iban nga, kita mo, ang manluluwas, amo lang gid kuno ang amay nga langitnon, butsilingon ang anak, hindi manluluwas. But ang punto naton, ang aton Heavenly Father is Savior. Manluluwas siya. Sa tiyon ni Moses, digto sa may burning bush, wala ko nigin islan ang chapter, Exodus inigali inamin ko. In verse number 13, sang nakita ni Moses ang burning bush, sila nga, "Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers has sent me unto you, and they shall say unto me, what is His name, and what shall I say unto them?" Ginasugo sang Dios, "Moses, balik ka to sa may Egypt, and then hambalon mo tong akon nga mga katawhan nga magguwa kamo pakadto sa may promised land." Saling ni Moses, "Lord, kung magbalik ko to sa ila, ano to ihambal ko sa ila? Anong imo nga ngalan? Ano ihambal ko sa ila nga mensahe?" Siling sang Dios kay Moses, "Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you." Iambalon mo, Moses, sa ila nga ginpadala ikaw ni ako. Si ako amo ang nagpadala sa imo nga luwason sila. You see, ang aton Heavenly Father manluluwas na siya. That is why ginpadalaya ang iya bugtong nga anak para magluwas sa aton. No wonder si Jesus nagsiling, "I and my Father are one." Isa sila ka tinutuyo. Isa sila ka goal. Kag si Jesus ang naghimo sini. In Galatians chapter 4, verse number 4, "But when the fullness of the time was come, God sent
forth His Son. Sila isang iban, ang God the Father, kag si Jesus, siya man nagyapon. Pero kung lang tawon mo ini nga verse, lain ang Father, lain ang Son. Kaya nga agin butang niya pa na di ang Son, kung isa lang sila. God sent forth His Son, Jesus, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Iadapon kita sang Ginoo. And because ginadapt yan na kita nga mangin bata, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. So, lain ang God the Father, lain ang Son, and lain man ang Spirit nga ihatag ya sa aton, the Holy Spirit. Send forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Abba means daddy. It means endearment. Ano tawag mo kay tatay mo? Papsi? O pwede man na ang botsilingon siyang Abba, Papsi, Father. Or pwede man tawagon mo nga Daddy, Father. Endearment. It means tawag mo ina sa tatay mo ang pinakanasahuan mo kay close ka mo. Amo nang botsilingon niya. Trying Abba, Father. Kay kung hindi kita anak, hindi kita katawag sang ayo sang aton nga tatay. Di ba? So bangod kay nangin bata yan ata, pwede kita katawag sa iya sang endearment. Amuna nga ginluwas kita sang aton Dios, ginpadalaya si Jesus Christ. In Romans 5:8, God commendeth His love toward us. Kay palangga kita sang Dios nga amay, ginpahayag ya ang iya nga paghigugma sa aton tanan, nga samtang makasasala pa kita. Anong natabo? Si Kristo ginpadalaya para mapatay para sa aton nga mga sala. In Romans 8 verse number 32, He that spared not His own Son. Sino ang wala nag-spare sa iya nga bata? Our Heavenly Father. Wala yagin punggan nga ihatag ang iyang nga bata, kundi ginpalansang niya sa cross, but delivered Him up for us all. So ginpadalaya si Jesus to save us from our sins. That is why siling ni Jesus sa may John 3:16, For God so loved the world. Si Jesus din naghambal. Imagine niyo bala? Si Jesus, ari na sa kalibutan, gawali siya sa mga tao, ginambal yan ni kay Nicodemus, and ginadeclare ya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ginhatag ko. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Makita naton diri ngang aton Heavenly Father puno sang pagigugma. Kag nakita man naton diri, our Heavenly Father perti kaalwan, He gave His only begotten Son. And makita man naton diri sa idalom, tagaan niya kita sang everlasting life, Savior sa. Gusto kita tanan nga maluwas, ang tanan nga mga nagtuo sa iya. And number 4, our Heavenly Father is supreme. When you say supreme, it means pinakataas, pinakamagagagahom sa tanan. Siling nga verse number 13, For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So kay sino kuno ang kingdom? Sino ang power kag glory? Iya sang Heavenly Father. So what will you do if God, our Heavenly Father, is supreme?
Kung balaan tangang aton amay nga langit nun, makagagahom sa tanan, pinakataas sa tanan, anong aton nga himuon? Balik kita sa una nga mga verses. Verse number 9, siling ni Jesus, you pray, our Father, which art in heaven, you are supreme, and then, hallowed be thy name. When you say hallowed, it means you sanctify His name. Ipainon mo ang iyang ngalan. But silingon, ang iyang ngalan, hindi niya pwede iimpon sa mga ngalan ta. Balaan ng iyang ngalan. That is why, sa 10 Commandments, ginhatag yagid ang isa ka commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Because ang ining ngalan, balaan. He is supreme. Siya nag-create sang tanan. Amo na nga hindi ta pwede magamit ang ngalan sang Ginoo sa langulango, sa expression, nantawan niyo bilang mga Americans. Do halos expression nila, Jesus. Kisa ang ngalan nga Jesus or Jesus Christ, ginaimpunan sang binastos. Expression lang na. Ano mo man sa aton mo kaysa, makibot kita. O kung kisa, mag-type kita bala, God bless you. No. Please correct lang sa aton nga ginahimo. Kung mag-type ikaw, God bless you, hindi ka mag-type small letter G, kaya hindi na sa Diyos nga tutuod. No, ma-learn ta na sa high school, di bala? Ang noun gani, big letter gina sa. Bisan ang ngalan sang tawo. Pero Diyos ni ginaistoryahan ta eh. Kaya kung mag-small na sa nga J, si Satanas na, hindi na sa ang aton Heavenly Father. So kinanglan ta i-hallowed ang iya nga ngalan, i-separate ta gid na, lain gina iyang ngalan sang aton nga Ginoo. Hindi na malangulanguhan. Verse number 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Kung balaan ta, ngang aton Heavenly Father is supreme, kinahanglan ta pangitaon ang iyang will nga matuman diri sa kalibutan. Kag kinahanglan ta unahon ang iya nga kingdom. Amo na ginambal sa Matthew 6:33. Now questions to ask. Ini ihatag ko sa inyo, assignment nyo na sa inyo balay. And I hope masabat ninyo. Masabat naton. Ini nga question nga una, i-question nyo na sa inyo nga mga kabataan. Amo ini ang i-questionon nyo. What is the most important thing to me as your father? Mangkuton nyo sila pasabton nyo. Tuto, inday, para sa imo nga paglantaw. Kung ikaw pamangkuton ko, ano panulok mo sa akon ang importante para sa akon? Magambal sabi pa, ang pananaw ko sa imong importante sa imo, ang salakyan mo. Imo motor, ginahimasimas mo permi. O kung basketball or social media, amo na ang pananaw ko nga importante sa imo. Now, mangkuton nyo na sa inyo nga bata. And then ikaduwa, mangkuton taton ko galingon, how do I spend my time? Paano ko gastuhon ang akon nga tsimpo? What things always excite me? What do I always talk about? Pero importante nga question, amuning number 1, sila pa sabton nyo. Kag-ari kita ang masabat sini. To be a good father, you must lead your family to the point that your whole family will hallow God's name and seek His will to be done in your life. Can your family clearly see that God, our Heavenly Father, is our top priority? Kung makita na siyang bata, ang top priority ni Papa ang iyang negosyo. Ang top priority ni Papa ang iyang image nga dapat
Grabe ang panulok sa iya sa mga tao. Ang top priority ni Papa ang iyang hobby. Wala na siya labot sa ati nagasend kita sa ila sang wrong signal kung ano ang insakto kag matudtuod nga tatay. Kaya mo man sundo nila sa ulihi. Ephesians 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Ang word nga provoke, hindi niyo pagpaugtason ang inyong mga bata nga mag-rebelde sila or maglahain ang ilang ulo or magsunggod sila. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ang word nga nurture means discipline. Sino kuno ang mga disiplina sa ila? Mga tatay. Bring them up in the discipline. And admonition means instruction. Mayara abi, mga tatay nga sagad magbakol, hindi kabalo maghatag instruction. Hindi kabalo magtudlo, pero kung may sala, dasig sila magkastigo. So dapat may instruction so that may discipline. In Deuteronomy chapter 6, verse 7 to 9, God said, "Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk to them." Paano ang isa kataho magtudlo kung hindi sila mag-istorya? Thou shalt teach them diligently. Paano sila mangin mapisan nga magtudlo? You talk to them. When thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, kung magtulog na kamo, when thou risest up, kung magbugtaw, pakita mo sa ila, nagabasa ka Bible, nagapangamuyo ikaw, nagapasalamat ikaw sa sininga adlaw sa aton nga Dios. Thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Ginatudlo siyang Ginoo nga ipamutang mo na sa inyo balay para makita na nila pirme kag ma-remind sila kag hindi sila malipat sa aton nga Dios kag sa iya nga mga mando. Si Jesus nagsiling, Matthew 19 verse 14, "Suffer little children and forbid them not." It means i-allow mo sila nga magkadto sa akon kag hindi mo sila pagbawalan. To come unto me, for such is the kingdom of heaven. Bilang isa katatay sang akon nga bata, ang akon nga role is to connect sa iya sa akon nga perfect Heavenly Father nga makilalaya sa ulihi. Why? Because the day will come when I can no longer be there to be a father sa kaysayon. Mabutang tion, mamasakit ko, magtigulang ko, or mapatay na ko, madula ko. Hindi na ko pwede mangin tatay sa iya. Pero kung wala iya makilala ang akon Heavenly Father, kaluluoy gid sa. So ang akon obligasyon subong kag ginatingwaan ko nga maabot ang adlaw nga makilala yagid ang akon perfect Heavenly Father so that siya man pila ka adlaw mangin godly Father sa iya man nga mga kabataan. Pero kung makilala sang aton nga mga kabataan ang lain klase nga tatay, mangin kaluluoy sila. Pero kung makilala nilang matudtuod nga tatay, ang amay nga langit nun, that Father will never leave them, nor will forsake them. The Father we long for. Number one, that Father is sustainer. Nagahimuno, nagaprovide. That Father
is soft-hearted. Maluluyon, mapinatawaron, may gugmaon. And that Father is a Savior, manluluwas. And that Father is a Supreme Father. Celebrate your earthly Father today. Obey and glorify your Heavenly Father always. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, nagapasalamat gid kami sang dako kay paagi kay Lord Jesus Christ nga amon gintuuhan, nga amon manluluwas, kag Ginoo sang amon nga kabuhi. Nangin amay ikaw namon nga langit nun. Ginoo, salamat gid sang tanan nga blessing nga ginbubo mo sa amon nga imo nga mga anak. Ano na lang ayhan kung kami wala sang amay nga langit nun. Gani Ginoo, subong dako ang amon pribilehiyo, dako gid ang amon nga pagpasalamat kay kami nangin bata nimo bilang adopted, Ginoo. And Lord, we pray nang mensahe subong nga amon natun-an enough nga magtudlo sa amon kung paano kami magkabuhi bilang isa kag Diyos nun nga tatay sa imo atubangan. Kabay pa Ginoo, pagi sini Ginoo, kasyon kag amon nga ginahimo ang amon nga mga kabataan kag mga tao sa amon palibot kakilala sa matudtuod kag may gugmaon nga amay nga langit nun nga ilaman mangintatay sa ulhi. Kani Lord, i-bless mo kami nga magapadayon kami sang pagpakita sang imo nga kinaiya kag pamatasan bangod kami matudtuod nimo nga mga anak. Ginatugyan namon ang ini nga responsibilidad kag ini nga trabaho nga ikaw gid maga-guide kag maga-strengthen sa amon nga mahimo ini namon tubtukan o hasta ikaw magabalik sa ngalan sang amon bugtong nga manluluwas Kristo Jesus. Kabay pa. We praise for